ng Panginoon. Salamat sa bawat buhay ninyo mga kapatid na patuloy na lumalakad sa pananampalataya sa ating Panginoon. At hindi kinalilimutan ang mga ganitong gawain. Hallelujah. Marapat lamang na sa gabing ito mga kapatid na papasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang pagmamahal. Kaya sabi sa Hallelujah, Hebrew 10:25, kaya huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Amen? Hallelujah. Kaya sa pagbubukas ng gawain ng ating Panginoon, ihanda natin ang ating mga puso't isipan. Iwaksin natin at iwaglit muna natin yung mga bagay na bumabagabag sa ating mga isipan. Hallelujah. Bagkus sa gabing ito, hallelujah, ituon natin ang ating paningin, ang ating isip sa ating Panginoon sa Kristo, na kung saan, hallelujah, siya ang author ng ating pananampalataya. He is our Savior. Hallelujah. Our God. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray mga kapatid. Hallelujah. Almighty God, hallelujah, King of Kings, Lord of the Lord, we praise you, we thank you, Lord God, sa mga oras na ito, Lord God, na kung saan, Lord God, ay tinipon mo ang lingkod mo. Maraming salamat, Lord God, sa araw na ito, sa lahat ng mga biyaya na patuloy na ipinaparanas mo sa bawat buhay namin. At sa pagbubukas ng gawain mong ito, Lord God, hallelujah, amin po tinataas, Lord God, ang gawain mong ito. Patuloy, O Lord God, na ang pangunawa ay ipagkaloob mo sa bawat sa amin. Ipuhin mo po ang mga manitigas namin mga puso, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Palitan mo ito ng puso mapagkumbaba, O Lord God, hallelujah. At sa gabi nito, O Lord God, batid ko na may gagawin ka sa bawat buhay ng mga lingkod po na patuloy na natatagpuan sa iyong presensya, O Lord God. Maraming salamat po, O Lord God, hallelujah. Hallelujah. At sa gabi nito, Lord God, akin pong tinataas ang lahat ng mga manggagawa mo, Lord God. Mula sa inyong lingkod, O Lord God, hanggang sa victory prayer, Lord God. At lalo na, O Lord God, ang gagamitin mo, O Lord God, hallelujah, bilang mouthpiece ng iyong mga mahihiyamang salita, O Lord God. At sa apat na sulok ng panambahan mo ito, O Lord God, Lord, let the Holy Spirit fill in this place, O Lord God. And even though, Lord God, sa labas ng building nito, Lord God, bless them, O Lord God, hallelujah. Lalo na ang may-ari, O Lord God, hallelujah, ng building na ito. Kung paano mo pinabless ang bawat buhay namin, maging ang mga pamilya namin, O Lord God, Lord, I pray that you will bless their life, O Lord God, hallelujah. Maraming salamat po, O Lord God, hallelujah. Yan namin po kami, O Lord God, sa gabi nito, hallelujah, at ikaw, hallelujah, ang siyang aming maririnig, O Lord God, sa gabi nito. Maraming salamat po, O Lord God, na ngayon pa lamang, O Lord God, inaari na namin, isa ng malaking katagumpayan ang gawain mo ito, Lord God. Hallelujah. Kaya sa gabi ito, Lord God, hallelujah, ikaw ay aming itataas, ikaw ay aming pasasalamatan, O Lord God. All the glory belongs to you. Praise and glorify your name, Lord God. In the name of Jesus and all the beloved, we say, Amen. Praise God. Yes, Lord. Yes. O hindi po yung ilaw. Yes. Huwag dalawa. Isa lang. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayo sa pangalawang yugto sa pagpupuri ng ating Panginoon. Bikon dito po na ibabahagi natin yung bawat kabutihan na ginagawa sa atin ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hindi lang po sa ating mga buhay, o hindi po pati po sa pamilya natin, sa ating mga nakakasama, sa nasasaksihan, kung ano pong kabutihan ng ating Panginoon. Sabi po niya sa salita, sa mga awit 107, 1 and 2, sabi niya, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayang nagpuri.
mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Amen? Ang lahat po ay nakaranas nito. Wala pong hindi nakakaranas o hindi. Ang lahat ng ipinagkaloob ng ating Panginoon sa ating buhay ay tagumpay. Ang wagi. Lahat ng kabutihan, ng pag-ibig niya, hindi po nagbabago kailanman. Kaya po, nararapat po na ipatotoo o itaas natin ang kanyang pangalan sa kanyang kabutihan. Dahil wala pong moments na hindi kumilos ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya ngayong gabi, iniimbitahan po ang bawat isa. Alam naman po natin na may pagmamalaki natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Welcome po ang bawat isa. Mag-roll call po ba ako? Hallelujah. Purihin ng Lord. Amen? Isahan mo na. Isahan mo na po. Kabutihan ng Panginoon. Ano po? Talagang sabi ko kanina, hindi ko po sukat akalain na yung oras na makakabitaw kami doon sa aming trabaho. Pero alam niyo po yung grasya ng Panginoon na merong mga kapatid na nagpapagal upang pumunta ng Kubar at nananalangin at ang deklarasyon is makapunta po ako ron. Pero ang sa akin pong kaisipan, hindi po ako makakapunta. Kasi po, pero hindi ko po dinideklarahan. Sabi ko, Lord, ikaw po gumawa ng kaparaanan. Pero alam niyo, sa beses na po, nung pagtawag nila, sabi ko, declare, tama na. Pinuha ang Panginoon. Kaya sabi ko ako, talaga sabi ko ako, bukas sa ano na po to, sa tutuloy na lang po namin sa Saturday, yung trabaho namin. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Tapos, pagdating namin sa kampo, sabi na may tumawag kagad, ang tawag kagad, meron na naman panibago kaming site. So, yung dalawang kasama ko, sila na po yung umako. Sabi po nung dalawang kasama ko, Boss, you have church? Sabi sa akin ng isang Indianong kasama ko, this Thursday today. Yes, I have church. Alas, leave it to us. Kaya mo, nagpapasalamat ako. Tapos, instead nakakala ko, malilate pa po ako sa kanila. Kailangan ko lang yun ha, mauuna po sila sa akin. Nauna pa po ako sa kanila. Hindi po ang Panginoon. Kaya sabi ko ako, Lord, napakabuti mo. Talagang alam mo kung ano yung nasa puso nung anak mo. Alam mo kung ano yung desire na magiging masaya dito sa lugar ito at ano maipagmalaki at maitaas ang ating Panginoon sa araw-araw ng buhay natin sa ginagawa ng kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya po, huwag malungkot. Alam po natin na itong gabi na to, marami pong gagawin ng Diyos. Makapangyarihan po ang Panginoon natin. Kaya dapat po natin purihan, pasalamatan ang ating Panginoon. Kaya po, ano pa ang hinihintay? Problem? Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, no? Purihin ang Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa grasya ng Diyos na sa kabila ng mga samot-saring nagaganap, no? Narito magkasama pa din tayo. Amen. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon unang-una yung last Friday kung saan ito'y tungkol doon sa Pilipinas, mga kapatid, na na-aksidente ang nanay ng Kuya Mark Bake, tapos na-diagnose na na-fracture at yung saan party basta-basta na-fracture. Tapos at the same time, ganun din yung nanay ng may bahay ng Ate Nalin, nadula sa CR. So, hindi po siya, sobrang payat po niya, kaya oversize yung nanay ni Nalin. Kaya nga binibiro ko, sabi ko may edad na naman sila eh. Pagpasalamat na lang natin. Pero alam niyo mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Kung alala niyo yung mensahe ng Panginoon na yung
babae na naubos na yung kanyang ari-arian. Lahat ng kaparaanan. Alala ko, sinabi ko pa, baka pati pagtatawas, ginamit pa niya eh. Hallelujah. Ang doon sa buhay ng Kuya Mark, that time, umiyak siya sa Panginoon na, kumbaga, gusto kong tumulong pero wala kang kakaya kundi manalangin. Alam niyo po yung milagro, mga kapatid. Nung sinitis ka, nung in-x-ray, may fracture, nung sinitis ka, wala pong nakita. At lumabas na po sa hospital. Yun po yung miracle ng Lord. Nung sabi ko sa kanya, Kuya, buuin mo yung pananampalataya mo. Kung willing ka talaga, huwag kang double-minded. May gawin si Lord. So, right there, yung naging mensahe nung Friday sa IP, indeed, sa ginawa ng Lord doon sa nanay niya. So, nung CT scan, walang fracture, at the same time, nakalabas po sila. Favor po ng Lord. Ganon din, same thing din sa nanay ni Nalyn. Nung in-x-ray, ang sabi mayroon siyang, ano bang tawag niyan? Infection. Dahil may operation yun sa gallstone ba? So, that was, ang taon ba yun? 18 or 19. But by the favor of God, nakalabas na rin sila. So, sabi ko kay Nalyn, kung ang pananampalataya nyo ay bato-balani, huwag na kayong humingi sa Panginoon. Sorry. Tigas mo. Sabi ko, hindi. Pag humingi tayo kay Lord, ibig sabihin, magpasalamat ka na. Huwag mong bawiin. Give thanks unto God. Somehow, may mga panalangin na hindi naayon doon sa gusto mo, but makikita mo yung kabutihan at milagro ng Panginoon. Kaya yun po yung favor ng Lord, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Kaya napakabuti po ng Diyos. At dito din sa trabaho, sa masabi ko is, it's favor upon favor dahil wala kami laging trabaho. Hallelujah. Staff work kami lagi. So, ako nagpapasalamat sa Panginoon. Unang-una, hindi doon sa staff work, kundi yung authority na binigay ng Lord. And then, when you claim you're ahead, it should be always ahead, not a tail. At saan ka man dadalhin ng Panginoon, siguro sa mga rumors, hinahama ka behind the scene, pero ang anak ng Lord ipagtatanggol ni Lord. Amen? Yan po yung nararanasan ng inyong lingkod. Yes. Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, di pwedeng mapagod. Dami mo nang ginawang milagro sa buhay ko, Lord. Tapos, ngayon, magpagod-pagod pa. O kahit na dalawa na lang kami magpuri sa Lord, sige, tuloy. Hallelujah. Pero purihin ang Panginoon dahil ang Panginoon, mga kapatid, tapat siya sa kanyang mga pangako. It is not just because hindi mo nakatabi yun. Dati mong katabi, manghihina ka na. We should be aware na in the last days, many will abandon their faith. Many will abandon their faith. And no matter what, mga kapatid, it will be between me, you, and the Lord. Ano man ang itinuturo at pinapatayuan ng Panginoon sa atin, it's about faith. Believing that Jesus is already doing miracles about buhay natin. Yun yung pinapasalamat ko sa Panginoon, mga kapatid, na si Lord hindi maikli ang kanyang kamay. Maniwala, magtiwala ka, hindi dahil mayroong pinagdadaanan, mga kapatid, hanggang doon lang, hindi po totoo yan. Si Lord po ang lahat. Siya po yung ating healer, siya po yung ating great provider. And many things, napakarami pang ginawa ng Lord, mga kapatid. Kaya nga, isa sa laging tinatanong sa akin ng mga overhead ko ng mga amo na anong meron sa'yo na kahit na may sitwasyon nakukuha mong ngumiti. Sabi ko, mayroon akong Jesus. I have God. At bago pa ako mahirapan, unang-una si Lord ang hahawak niyan. They're smiling. They're believing the religion. I told them, I never believe religion. I believe that I have a relationship with the Lord. Because religion is good, but did you obey what is written in the Bible? So hindi raw nila nasunod. Basta na mayroon silang religion. Dahil mga sila. Napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid, dahil kahit sa trabaho, napoproklama mo na ang Diyos natin ay totoo.
Saan ka makakita ng mga inyong kasama mo humihingi sa iyo ng prayer? And that's the rest. I give thanks to the Lord na alam mo yung lalapit sa iyo yung mga katrabaho mo, umali, can you please include me, include my family, include us in your prayer? So miracle mga kapatid, yung favor yan. Di ba? I don't ever know kung kayo man nagawa niyo yun na ipanalangin yung kapwa, lalo na sa trabaho. Keep on praying dahil si Lord mga kapatid, He is our miracle God. I don't want to convince you. Just encounter the holy believing God we have. Tapat po siya. Pagka sinabi niya sa kanyang salita, paniwalaan mo gagawin ng Lord. Amen? Kaya mabuti po ang Panginoon mga kapatid. Amen? Napaka bless po talaga, no? Yung trust, napaka ano po sa mananampalataya. Yung magtiwala, nakamtan na kung ano po yung hinihiling mo. Hindi mo pa sinasabi sa Panginoon, alam niya na kung ano yung hihilingin mo at kung ano yung para sa iyo. Ipagkakaloob niya ito nang walang alinlangan. So manalig, maniwala, napaka-importante po nito. Yung intimacy natin sa Panginoon at paano yung relationship natin sa Panginoon, yung kanyang, kung paano natin siya itinuturing, kung tinuturing ba natin to na parang Lord lang na genie, no? Hindi. Dapat po tinuturing natin na ito'y Ama natin, tunay na Ama natin ng buhay. At nagbibigay sa atin ng buhay. Amen? Meron pa po ba? Continuous ko po yung sa akin, ha? Bibili na po ako ng ticket. Yun lang, Lord. sa wakas, Lord, sabi ko, thank you po. Hinahanap pa ako ng HR kanina, purihin ng Lord, sabi ko. Saan ka, Joey? May binalita po sa akin, purihin ng Lord, sabi ko, Lord, salamat ka talagang, trust the process of the Lord talaga. Magtiwala lang, huwag mainip. Ibibigay at ibibigay niya kung ano yung nasa heart mo. Kung nararapat. Kaya Reg, kanina pa nakalungatan mo kayo pagpataw-taw mo, Panginoon. Oh. Okay. Maglulungatan mo ka. Wala ka laging masaya. Napagod siguro. Pagod na lang. Iyakan niyo. Yes. Salamat pa rin sa Panginoon sa kabutihan niya sa buhay ko at sa family ko. At yun nga, ang plan ko na prayer ko talaga na magkaroon sila ng sarili nila mga hanap buhay mga kapatid ko ay unti-unting natutupad. At yun nga, pasalamat ko talaga sa Panginoon sapagkat yung iba na nagkaroon sila ng sabi niya, meron ako yung 1 hektarya kasi may family na rin siya pero wala silang kapital. Sabi ko, sige, go ahead, kung bahala ko ng plan nila. So yun, sabi ko, this for the beginning, supportahan ko kayo at sabi, basta palaguin nyo lang ang 1 hektarya ninyo na para sa inyo, sabi ko. Ayun, masaya ako sapagkat at least may mga meron silang nagagawa kasi mahirap talaga yung mag-drive ka lang ng tricycle talagang yung kita nila para lang sa pagkain nila eh. Kaya sabi ng kapatid ko na sila sa akin kasi lahat ng mga nila, ako lagi nagpupuno. First, kaya ngayon, masaya ako sapagkat may mga provisions na dumarating na nagkakaroon sila ng sarili nilang at they are able to stand alone sa buhay nila. At yun din, pasalamat pa rin ako sa Panginoon sa kabutihan, sa pagkabutihan ng Panginoon sapagkat sa company, maayos naman. Kanina medyo nagkasagutan namin ng Vice President, but I'm just stating the fact na siyempre hindi ko naman kailangan ay sabihin sa kanila yung kung ano nagagawa ko. It's not my my attitude na sir, itong gawin ko sir, ipakita. Hindi ko ugali yung ipakita sa kanila na nagtatrabaho talaga ako. Ang napakita ko sila pag nandyan sila is wala akong ginagawa. Pero pag wala na sila, doon ako magagawa. Hindi ako samcha eh. So,
Kasi ito nung sa Japura ko, sabi ko, talagang natapat ko sila. Sabi ko, sir, I will just do only for the sake of my job, but yung kukunin nyo ba ang oras para sa family ko, I will not do. Okay? Kaya, nung time na yun, na talagang binitawan ko yung leadership kasi sobrang saka sa side wala kasing hirap yung yung signal doon. Kaya sa room ko ginagawa mga trabaho. Pero sabi ko, this is not a good practice. Hindi ako binabayaran sa bagay nito. Kaya sabi ko, it's better to give up. Diba? Kaya dito kasi bago pala naman. So, tambak na naman yung trabaho ko. Magpasok ko doon, may mga manpowers, may mga kung ano na lang. Sa akin lahat na natambak ko, sabi ko, I will do it only here. I will not bring to my home. Kasi ang time ko para sa house is a time for rest, hindi time to work kasi hindi ko nabayaran ng ganun. Ayun, talagang tinatapat ko sila, hindi ako natatakot na mawala ng trabaho. Kasi alam ko, ginagawa ko ang as per the contract, sabi ko. Kaya, naintindihan naman nila, hindi naman sila nagre-reklamo. Kapag sinasabihan ko sila, takikinig naman sila, naintindihan nila hindi kong sabihin. Yun, praise the Lord na siyempre, as a human being, we are not robot na 24-hour trabaho, no? We have to do it according sa ating kontrata. Yun ang pasalamat ko sa Panginoon sa palat, yung understanding nila sa akin. Praise the Lord. May aawit na po. Papasalamat Meron po pa rin. Papasalamat po eh. Hallelujah. Kaya po yung mawit mga kapatid. Tawagin. Alam ko kasi mag-roll call. Oh, sweet. Amen po rin ang Diyos mga kapatid. Anyway, gusto ko magpasalamat hanggang may mga instrument sa akin. Left and right. Salamat sa Diyos sa kabutihan na ginagawa sa ating mga buhay. Hindi sa aking buhay, mga kapatid ko ngayon magpasalamat po sa Panginoon na nakilala ko kayo, nakasama ko kayo sa isang lugar nito, mga kapatid. At higit sa lahat, yung Diyos na meron ako ngayon na yun ang nakita ko na natagpuan, mga kapatid. At hindi lang yung mga kapatid sa ginawa ng Diyos sa aking pamilya, mga kapatid, pakilala ko ang Diyos na totoo na para sa ating lahat at hindi madamot ang Panginoon. Sabi nga mga kapatid na hindi lang tayo pagpapalain, hindi dadaluluyan tayo ng pagpapala para sa ating pamilya. Kaya maraming salamat sa kabutihan ng Diyos. Saan man talaga ako dinadala ng Lord ay nandoon yung paggabay niya sa aking buhay. Ako sa trabaho, inalis niya ako sa isang planta, binigay niya ako doon sa pagpapalang planta muli, mga kapatid, na si Lord lang talaga nagbibigay ng mga ganun ng pagpapalang, mga kapatid. Ano po? I keep trusting the Lord, mga kapatid. Saan man dalhin yung aking panyapak, nasa kanya pa rin ang aking takiling pagsamba, mga kapatid. Tigit sa lahat, kung meron tayong Diyos, mga kapatid, kung nasa atin ang Panginoon, hindi tayo akayaan ni pababayaan, mga kapatid. Kaya yung pagtitiwala ko, mga kapatid, sa kanya lang, mga kapatid. Kaya ano ba na mangyari? Ano ba na meron tayo, mga kapatid? Saan man tayo dalhin? Kay Lord pa rin tayo. Yes. Amen. Tayo po yung mawit. Patuloy ko tinataas kita. Ang buhay ko'y alay sa'yo, banal na pagsamba.
kalugod-lugod, aking buong buhay. Linisin mo ang puso ko, manahan ka, O Diyos. Sa kabanal na Espiritu, ako'y maging Kristos. Pagtaas ng aking kamay, awit na walang humpay, maging pagsambang alay, kapurihan kang tunay, maging katanggap-tanggap, kalugod-lugod, aking buong buhay. Kapurihan kang tunay, maging katanggap-tanggap, kalugod-lugod, aking buong buhay, maging pagsambang alay, papurihan kang tunay, maging katanggap-tanggap, kalugod-lugod, aking buong buhay, maging katanggap-tanggap, kalugod-lugod, aking buong buhay. Tanggap, kalugod-lugod, aking buong buhay. Sambang Amen. Praise the Lord. Sa amin po, ang pagkakataon ulit. Tapos sa Amen. Ayan. Amen, bless God. Hallelujah. Nandito tayo sa giving mga kapatid. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Dahil sinagkaloob ng Panginoon kung saan tuturuan tayo kung paano tayo magbigay mga kapatid sa tahanan ng Panginoon. Hindi ko dati maintindihan mga kapatid kung paano yung giving na sinasabi nila. Dahil noon pa man, di ako marunong magbigay. Kahit sa mga kasama ko dahil di nga ako natuturuan sa buhat nung nung namulatan kong tradisyon o ano man yung nakikita na hindi ko pa naranasan kung paano magbigay sa tahanan ng Panginoon dahil kuripot ako. Kuripot akong tao dahil yung kinagisnan ko mga kapatid,
hindi ako talaga naturuan. Ang gusto ko lang dati, tanggap ng tanggap. Yun yung nakagisnan ko at napakasaya mga kapatid dahil tanggap ng tanggap. Pero mas mabuti pala yung nagbibigay kaysa yung tumatanggap. Yun yung pagtuturo ng sa aking buhay, lalo na ngayon na tinuturuan ako mula nung nandito ako at nakapaginig na ng salita ng Panginoon mga kapatid. Kaya na meron akong natutunan na sa ibang sekta mga kapatid, hallelujah, na yun yung naitanim sa aking isip kung paano ko magbigay. Na yun yung naitanim sa akin kung paano paglaanan ng pagbibigay sa tahanan ng Panginoon mga kapatid. Dahil noon pa man talagang hindi ko talaga maunawaan na dapat unahin ang para sa Panginoon. Yung pagbibigay pa talaga yung pinakamainam na bunga ng pag-ani. Kumbaga yung sahod mo o yung inaani na pinakamainam. Kagaya yung pagpupunla, di ba nagsiseparate tayo yung pinakamainam na bunga ng ating ani. Kaya kay Abel at saka ni Cain, di ba si Abel yung pinakamainam na bunga ng kanyang prutas, si Cain naman yung mga nalaglag lang, mga tira-tira. Ganon din yung tuturuan tayo dito sa pagbibigay mga kapatid. Dito sa Luke, hallelujah, Luke 21 verse 1 to 4, sabi dito, Then Jesus looked up the shop and saw the rich putting their gift into the treasure. And he saw a poor widow put into two small copper coins. Truly, I tell you, he said, this poor widow has put in the more than all the others, for they all contribute out of their surplus, but she, out of her poverty, has put in all she has had on live on mga kapatid. Nandun yung mga kapatid, yung pagbibigay, yung isang widow. Natirang pambili na ng pagkain. At walang yung pag-alinlangan na paghulog sa lagayin ng mga kapatid sa box na ito. Yung pananampalataya niya mga kapatid at pagtitiwala niya at pag-obey sa Panginoon kung paano tinuruan ng babae ito kung paano magbigay. Pero sa ating mga buhay mga kapatid, nandun ba yun yung pagbibigay? Limit sa atin talaga mga kapatid na talagang naranasan ko yung pagbibigay. Katira-tira talagang i-hold ko yung pangkain ko na naranasan ko dati yung mga kapatid. Pero meron akong Diyos na makapangyarihan na siya yung great provider. Kaya yung napakahalaga talaga yung pagbibigay mga kapatid kung paano kahalaga. Silver ba, gold o bronze yung natin mga kapatid, yung ibibigay natin sa yung kahalagahan ng pagbibigay ng isang yung widow mga kapatid, yung paano magbigay. Tuturuan tayo dito mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, giving is an act of faith. Meron ba tayo pananampalataya mga kapatid na ang Panginoon ng siyang magbibigay lahat ng ating pangailangan? Sabi dito sa Matthew 6:32 hanggang 33, sabi dito, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghanap ng mga hentil. Yaman ng talastas, talastas ng iyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito na pawang idiragdag sa inyo. Mga kapatid, hallelujah. Nandito mga kapatid kung paano natin pananampalataya ng Panginoon na siya yung great provider natin. Nandun ba yung faith natin na pagbibigay
na siya yung ano natin, yung great provider. Hallelujah. Dati mga kapatid, pagpatuloy ko, na dati hindi, sarili kong karunungan nung dati mga kapatid, talaga nangungutang pa ako dati. Paano binago ng Panginoon. Kaya wala nung natagpuan ako sa gawain mga kapatid, pinagkakatiwala ko na lahat na yung aking pangangailangan, na siya yung talagang magbibigay lahat ng ito. Kaya sabi niya sa kanya salita na huwag na halalahanin para yung pangangailangan mo na sa sariling kakayanan. Huwag natin pangunahan ng Panginoon. Kaya maraming plano ng Panginoon para sa atin. At lahat ng ating pangangailangan ay pro-provide niya mga kapatid. Kaya sabi dito sa Pilipos 4:19, pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan at kaluluwatian kay Kristo Jesus. Purihin ng Panginoon mga kapatid. Dito tayo tuturuan talaga na ating pananampalataya kung nasa Panginoon o sa sariling kakayahan. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi niya sa kanya isang tao, we walk by faith. Hallelujah. Sabi dito sa Corinto mga kapatid, hallelujah, giving is an act of love. 2 Corinthians 9:7, magbigay ang bawat isa na ayon na ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dalhin sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Mga kapatid, meron pa yung pagbibigay ba natin mga kapatid kung ano lang yung halaga ang ating ibibigay. Ito yung pagmamahal mga kapatid, kung pagbibigay na may share ko mga kapatid na yung pagbibigay meron din kaakibat na pagmamahal. Dapat yung pagbibigay natin hindi labag sa puso. Dapat yung pagbibigay talaga meron yung pagmamahal na pagtitiwala. Dahil hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Wag yung mga kapatid, wag lang isipin na ganito lang ibibigay ko. Wag mga kapatid, kasi hinahadlangan mo yung puso mo na magbigay. Kaya dapat na pusang loob yung pagbibigay. Hallelujah. Pangatlo mga kapatid, giving is an act of trust. May tiwala ba tayo mga kapatid na ang ating pagbibigay ay para sa Diyos? Dapat magtiwala tayo. Dahil ang pagtitiwala sa bawat pagbibigay ay merong kaakibat din mga kapatid na ikinalalago ng ating pananampalataya dahil tinuturuan tayo kung paano tayo magbigay. Kaya sabi dito sa Proverbs 5:6, tumiwala ka sa Panginoon sa buong puso mo at huwag kang manalig sa inyong sariling kaunawaan. Ito mga kapatid, yung sinasabi ko na dati kong ginagawa na nung wala na ako talaga hanapin ko. Maghahanap ako talaga. Dahil wala pa ako sa Panginoon dati. Pero ngayon, mga kapatid, purihin ng Panginoon dahil dito ako tinuturuan ng aking buhay kung paano magtiwala. Sabi dito sa 6, kilalanin mo siya at lahat ng iyong mga lakad ay kanyang ituturo ang inyong landas. Kaya magtiwala sa Panginoon sa lahat ng ating gagawin at magtiwala sa lahat ng pagbibigay mga kapatid. Dahil itinuturo ng Panginoon magliliwanag ng ating landas. Sabi dito sa hallelujah. Number 4, giving is an act of obedience. Paano tayo sumunod sa pagbibigay mga kapatid? Hindi lang yung pinasya mo o yung ipinasya sa mga kapatid, kung ano lang nakatalaga na halaga. Kahit maliit o malaki mga kapatid, basta galing sa puso o yung ating oras mga kapatid, yun yung pag-obedience, yung oras natin na pagpunta dito, giving na yung mga kapatid.
lalo yung pagbibigay, yung ating puso na masunurin kung paano tayo lumakad na may pag-obey sa ating Panginoon mga kapatid. Kaya sabi dito sa Malakay 3:10, hallelujah, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi ng kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At ang subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit. Hallelujah. At ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid sa kalalagyan mga kapatid na napakalinaw pupunuin ang ating kamalig mga kapatid o yung paglalagyan natin mga kapatid. Kaya yung ating pagbibigay mga kapatid, nandun yung tinuturo ng Panginoon kung paano tayo magbigay o sumunod sa panuntunan niya. Kaya lagi natin tandaan mga kapatid, napakahalaga ang pagbibigay dahil dito gagamitin din sa ubasan. Maraming mga pangailangan pero God will provide sa panambang ito at sa lahat ng mga ginagamit ng mga instrumento, mga sasakyan mga kapatid, hindi pagkukulangin ng Panginoon dahil pinagkatiwala na natin lahat ng bagay-bagay na ito mga kapatid. Wag tayong mag-alinlangan mga kapatid na kung ano man yung nasa puso natin, desire natin na magbigay o ano yun yung natin na wisdom sa Panginoon, ibigay natin mga kapatid. Huwag mag-alinlangan dahil hindi tayo pinagkukulang dahil may trabaho tayo dito mga kapatid. May mga financial man tayo, hindi tayo pagkukulangin. Basta ilatag natin sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Conclusion mga kapatid, dapat treasure in heaven. Hallelujah. Sabi dito sa Matthew 6:19 to 21, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na hindi sumisira ang kalawang at dito'y maghukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi ang magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit at doon hindi sumisira kahit na kalawang at doon hindi nang hukay at hindi nagsipagnakaw ang mga magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman naroon ang iyong puso. Napakalaga mga kapatid talaga yung puso natin na doon natuturuan dahil dito na paglakakan kung saan yung sinasabi dito sa 21 mga kapatid sa Mateo. Kaya dito mga kapatid, tinuturuan tayo talaga na kung paano magtiwala sa Panginoon, na hindi tayo pagkukulangin. Sapagkat ang kayamanan, dapat mag-impok tayo ang ipinagbabawal dito sa lupa mga kapatid. Sabi niya, at ipinagbabawal din sa langit. Ang pinahintulutan dito sa lupa, pahintulutan din sa langit mga kapatid. Kaya mag-impok tayo sa ubasan ng Panginoon dahil hindi nasisira. Pag nag-impok tayo dito sa mundo mga kapatid, maraming magnanakaw at aanahin mga kapatid. Kaya dito tayo tinuturuan kung paano magbigay mga kapatid. Kaya sa bawat isa, nawa may natutunan tayo sa salita ng Panginoon kung paano tayo magbigay. Meron tayong mga bagay-bagay ng mga pinansyal ng mga kapatid. Huwag natin alalahanin mga kapatid
dahil may Kristo tayo sa buhay na hindi tayo pinagkumulang sa aspeto ng ating mga buhay. Kaya purihin ng Panginoon sa bawat isa. Kaya huwag mag-alinlangan mga kapatid na magbigay kung saan hindi tayo pagkukulang ng Panginoon. Amen. Hallelujah tayo tumay mga kapatid. Hallelujah. 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 Father God, hallelujah. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Lord. Hallelujah, sa gabi ko Lord Jesus kung saan tinuruan mo kami kung paano kami magbigay. Hallelujah. Pagkapaskasan mo Lord. Hallelujah. Ang mga gawa ng aming mga kamay Lord Jesus kung saan hindi ito namin nagagamit. Hallelujah. Sa aming pagtatrabaho Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, turuan mo kami pa Lord Jesus. Hallelujah. Kung paano kami magbigay na ayon sa iyong kalooban Lord Jesus. Turuan mo kami Lord. Magpalago ang aming pananampalataya. Na magtiwala sa iyo Lord na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na ikaw ang nag-provider sa aming mga buhay Lord Jesus. Hallelujah. Turuan mo kami Lord. Hallelujah. Na magbigay. Magbigay na mayroong pagmamahal. Lord ni Lord. Turuan mo pa kami Lord Jesus. Hallelujah. Kung paano kami mag-ubay. Mag-ubay para masunod ang iyong panuntunan sa iyong mga buhay Lord Jesus. Salamat Lord sa pinagkatiwala mo.